May mga issue din sa kanila kasi. Magsalita ka kasi din. Muntik-muntik ka. Parang cheese, abangan mo yan. Ako? Good for them. Ay, taray. O, yun na. Diba sabi nga, it pays to be controversial. O, taray mo. Taray. Hello, Marites! We're alive! And kicking nga. Buhay na buhay po kami kasi it's Thursday night and it's love Ano month. Thursday night? Monday lang pala. Mali naman ako. Galing po ako ng Marinduque. Mga subscribers natin sa Marinduque. May bago tayo subscribers. Nawala na siya. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good morning. Ito po ang chika natin. Ito po ang inyong dean na si Junardo. At ang inyong PhD na si Rose Garcia. At ako po ang inyong unbearable professor, Ambet Nav. And welcome to Marites University! Kagabi lang po ako dumating galing ng Marinduque. Puyat ka pa yan. Take diba? your time. Kasi naging isla girl ka eh. Island girl. Islander. Diba? Islander. Diba? I love Marinduque. Wow. Ay, nako. So, ano na mga Marites? Ito na po ang ating isang linggong chika! Unahin po natin. David Dicauco on Honda and Taylor Swift. Ay, kasi nga, masayang-masaya ito si David. Congratulate natin. Kasi ayoko nga. Siya ngayon ang latest. Siya ngayon ang latest endorser po ng yung motor na Honda. May motor bang gano'n? Yan na siya nag-i-endorse. Oh, grabe. May motor daw ba Honda? Japan-made nga yan kasi nga kinonect doon sa kanyang karakter yung Hiroshi pangalan niya doon sa Pulang Araw. Ay, na meron malapit ba? nang mapanood sa GMA. Ano ba to? Okay, sige. Kailan ka ba natulog? Kalimutan ko na yata. Diba? Yung po si David Licauco kaya saya-saya niya Galit ngayon. si Jake. Kasi nga siya ang pinagkatiwalaan ng Honda. O binanggit namin yung Honda GMA ha. Pero yung TS, si Taylor Swift, talagang kinakarir niya bilang isang fan daw siya ni Taylor Swift. Nadayo pa siya sa Australia para panuorin lang ng live ang concert ni Taylor Swift. Kasama niya kanyang mga kapamilya. Pupunta rin ako, no? Talaga. Charot. Tapos may mga kapatid siya doon, mag-stay siya doon, kakain, papasyal, lahat-lahat. Pero talagang dadayuhin niya si Taylor Swift sa Australia. Big deal ba? Bago siya bumalik. Oo! Diba? Natanong ko lang naman kung big deal. Okay. Look at David, baby! Congratulations! Alam mo naman, love na love niyo din si David. Di ba ikaw tulog? Oo, yun na. Spread love, Sabi ni Marites. Barbie, marunong na ro umarte. Oh, is that so? Naku, no comment na lang ako dito. Sinabi ni Barbie nga. Sige, yan natin. Ay, finally narinig. Ay, ako din. Oo, Ay, ako pala sabi ko. bigyan natin ng hilig, di ba? Ang sakit sa tenga. Ay, pero alam mo din, meron akong kumare, si Ching. Sabi niya sa Hi, akin, Ching. bakit ba yung si Dean? Parang siya kay David. Love na love niya si David. Sagutin mo nga. Lagi po kasi siyang kumakain ng sinigang, maasim. Kanina kumain ako ng, ano kanain ko kanina? Hindi naman sinigang. Ay, nagmamaasim ka eh. Hindi, pansit yata. Layo Ay, pansit na maraming kalamansi. Ayun. Na maraming kalamansi. Okay, Grabe. so nititigan na naman ako ni Diego. Sige, ayan na po natin sila mga kaibigan. Ito mga Marites, gusto namin balita sa inyo na Penn Story Elementary School ni Yorme magbubukas na. Diba? Ten story yan, alam mo yan. Sa Almario ba to? Almari ba? Sa Manila, sa Gabes ko lang. Almario. Almario. You should know. Manila to eh. Hindi niya Hindi distrito eh. distrito yan. Port District ako. Ayan na. Nag-martin na naman. Oh, yun na. Pero yung bago nating writer, taga-distrito niya yun, Almario. Okay. Si Gracie. Gracie. Kailan welcome natin yan. Totoo ba? Oo. Taga Manila yan eh. Santa Ana yan, Grabe. Dalin ba sa Manila yun, Santa Ana. Oo nga, pero district mo yon? Hindi. Ay, basta malapit na yun. Kapitbahay niya. Okay. Diba? Basta yun. Alam mo naman Hindi. si Yorme dahil nga
alam naman natin kung saan siya nagsimula. Kaya paying back na siguro ito. Bahagi pa rin ng kanyang advokasya yan. Para sa mga Pero ang bongga ha, na 10-story yung building, yung school na to, school. na I think nakaupo pa siya nang sinimulan yata to. Talagang proyekto niya. Nakakatuwa lang na kahit wala na siya sa public service, tuloy-tuloy pa rin talaga siya sa pagtulong. Kasi siguro kahit, naman may elevator dun, ano? yun nga din ang, alam mo, hindi lang problema ko kanina eh. Sabi ko, 10 story. Meron naman siguro. Hindi problema ko talaga siya. Hindi, para may escalator. Ay, sosyal. Imbitahan natin dyan. Tayo magre-ribbon cutting daw dyan eh. Nag-ribbon cutting na yata. Kasama yung mga ko, ibang diba? kamarites natin. Uulitin. Take Uulitin. 2. Doon tayo sa sa 7th floor hanggang 10. Ayun na. Tapos na yata yung ribbon cutting kasama niya yung members ng Tahanang Pinakamasaya. Ayun. Speaking of Tahanang Tahanang Pinakamasaya, I think napakaligaya ni Yorme at saka ng ibang mga host din. Kahit sabihin nila na may magkasabi na naman, bias tong ano. Hindi. No, alam nyo, hindi po. Kasi natutuwa lang talaga na stand-alone na siya ngayon eh. Yes. At yung Tahanang Pinakamasaya ay talaga nag-spread ng mga tulong. Iba't Yes. ibang tulong. Ang dami nilang natutulungan. Yung pa rin yung tulong at saya, nandun talaga naka-ankle. Pero ang tinigkot na nga, ang kinat ng ribbon lang, yung opening, yung gate, hanggang dun sa 7th floor lang. Ito yung 7 to 10, tayo daw. Ano? Sige na nga! Salamat ka. Hello. Kasi lang kami rito, Marites. Wala problema sa amin. Kaya, let's enjoy the live episode of Marites University. Anong ininom mo din? Wala na. Parang kagabi ba yun? Parang sa Dyke Food Park ng kumpare kong si Attorney Ryan Ribamonte na assistant provincial prosecutor ng Marinduque. Diba? Na-subscriber na natin ngayon. Para siya nakabarik, no? Oo, maganda yung payanig niya sa amin nung Sabado night. Kasi diba? kita mo, may nalaglag, nag-apila. Pero maganda, yung kanilang samahan, ano nga ito? Freedom Boy Society. Di ba? Ang dami pinamigay ng mga tsinelas, may mga bag, may mga kung ano pang supplies. Toray. Di ba sabi ko, gusto niyo mag-artista? Nood kayo Marites University. Tapos, iba-blind item niya. Ewan ko sa'yo. Kinaiingitan. Ito na po. Yun yung congratulations Yorme sa pagpapatuloy mo ng iyong advokasya na magkaroon ng edukasyon ng mga kabataan. Marami pang susunod. Yes. Ito naman po mga mga Marites. Arte Bangalista. Kinaingitan ng mga ganap with Korean superstars. Limino! Ulit ngayong February. Sino yung February. isa? Rose, sino yung mga yan? Hindi. Ang alam ko ako ang unang-unang nainggit dyan. Wala naman si Limino. Ito Sino yung kasama niyang iba? Ay, iba yan. Hindi naman mga ano. Hindi ba mga sikat sa Iba-iba namang file picture lang yan. Kainggit, ano? Hindi, ang dami talaga nainggit. Actually, may gusto na nga sumabunot kay Heart na parang ikaw yun. Oo. Sampal. De joke lang, Heart. Ang dami na mababasa mo sa mga comment kasi bakit daw parang ikaw na lang ba? Ikaw na lang ba pinagpala? Kasi eto di ba? Si Twice. Si Twice, si Mina, kailan lang. Pero prior to that, yung isa pa rin sa mga South Korean superstar na si Song Hye Kyo, karabing elbows niya lang dun sa kanilang pinopromote na jewelry. Tapos ngayon ito. Tapos ito naman sa Thailand, sa Bangkok, Thailand, nagpunta sila sa, I think, ribbon cutting or opening to ng Fendi. Mga ang bagbag kasama din. naman niya ay si Liminho lang Plus naman. may mga iba pa sigurong kilala yan. Kaya siya na hindi ko masyadong knowing na yung iba. Pero si Liminho kasi yung na-push talaga dyan na taray ni Heart. Nakita ko shake hands sila, picture. Parang wala na lang, no? Kumbaga, ang daming nagwiwis na makita man lang o makamayan. Pero itong lola mo, hindi lang Korean, pati sa mga Hollywood, di ba? Sa London, Kaya sa high fashion. May nagsabi nga sa akin, sabi niya, iba din ang na-achieve na ni Heart. Correct naman. Na totoo din naman. At saka siya yun kanyang-kanya yung fashion. Doon talaga siya dumiretso sa landas na yun Bumata si Liminho Oo, nag-iba itsura niya sa buhok siguro.
Tapos, speaking of heart pa rin, ngayong February na alam naman nating birthday din ni Heart sa February 14. Pero birthday ni Niyong yan. Ay, advance Niyong. Uy, mauna ako, 12 ako eh. Pero baka February 15 din. Kasi di ba ikinasal sila ni Senator Cheese Escudero noong February 15. Photographer niya, may dalang camera. Siya nga talaga nagpipicture kay Heart. Kahit pag nasa Paris sila or kung nasan man. Pero ang chika ay magre-renewal of vows sila. Maganda. So, ikakasal. Parang ang sabi ni Senator Cheese, it's not about him. Parang sobrang natutuwa lang daw sila sa mga magagandang nangyayari. Lalo na kay Heart, sa kanilang mga anak at sa kanilang pamilya. I think malaking bagay dito yung alam naman natin last year, di ba? Na parang muntik-muntikaan na. May mga issue din sa kanila kasi. Magsalita ka kasi din. Muntik-muntikaan ang maghiwalay, di ba? Aminin na natin. Muntik-muntikaan, ha? Basta muntik-muntikaan kasi nagkabalikan sila. Siguro yun ang gusto nila ipagpasalamat ngayon na nalagpasan nila yung hindi sila nakasama dun sa mga hiwalayan ng 2023 at umabol ng 2024 ang iba. Mamaya may malaking istorya tayo. Paring Cheese, abangan mo yan. Good for them. Ay, taray. Hindi, congratulations, Heart and Senator Cheese. Yun lang naman. Okay, Love wins. Love wins, Ito mga kaibigan, Aga Mulak at Natasha Mulak, aliw kay Raisa May Dizon. Kasi nga nung Sabado, napanood ko to, nakakatawa itong si Raisa kasi di ba, dineclare niya na big crush niya itong si Andres, yung kakambal ni Atasha. So, tinukso-tukso na isasali na daw siya sa pamilya Mulak. Kinaliwan naman ni Aga mismo kasi siguro cute na cute, ang liit eh. Tapos, parang agree pa itong si Atasha para sa kanyang kakambal. So, yon. Di aliwaliwan lang, Mulak na raw siya, sabi ni Raisa May. Gusto ko ng reaction mo yan. Wala lang, haba ng bibig niya gano'n, no? Diba? Hayaan na lang natin siya mag-ilusyon. Nag-ilusyon lang naman tayo. Pero I'm sure pinagbibigyan lang naman ni na Aga. Oo naman, diba? Speaking of Aga, palabas na po Everybody's entitled to Wednesday, ha? Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Wednesday kasama si Julia Barreto. Saan? Palabas na ngayong Wednesday. Yung movie nila ni Julia. Aray ko, ang taas ng noo. Ready na mga kamarites, magbalita naman tayo sa naganap na Manila International Film Festival na ginawa sa Los Angeles, California. HD? Yes. Ayan. So kung alam naman, I'm sure alam na ng mga kamarites natin dahil lumabas naman na yung mga nanalo sa Manila International Film Festival. Yes. At karamihan ng mga nanalo dito or talagang karamihan, baka nga 90% ang nanalo dito ay hindi mga naging choice sa MMFF. 49th MMFF. Si Ate V lang ang bukod tangi. Yes, si Ate V at saka ang Firefly. Yes. Kasi ang Firefly din na nanalo ng Best Picture at saka Best Screenplay. Sino ba nanalo? Best Director ng yung sa Gombursa. So dito, si Direct Sig Dulay pa rin. So anyway, eto na nga. So, siyempre congratulations kay Ding Dong Dantes at kay Piolo Pascual na nag-tie. Sila kasi, aminin na natin, during the MMFF, silang dalawa ang matunog talaga na pwedeng maglaban for Best Actor. Pero hindi naman natin dinidiscount at magaling naman din talaga si Cedric Juan sa Gombursa. So, iba naman ang panlasa ng mga jurors ng MIFF at ang nanalo nga for Best Actor ay Ding Dong Dantes at Piolo Pascual. Nanalo naman Best Supporting Actor si Pepe Herrera. Sa 49 sino? Sa MMFF. JC Santos. Ayun, si JC Santos ng Malyari. Okay. Tapos, parehong-pareho ang choice sa Best Actress kaya dalawa na ang Best Actress trophy ni Ate V from When I Met You. Yes, from MMFF to MIFF. Then, ayun nga, parang ang pinaka-big winner doon ay ang Firefly ng GMA News and GMA Pictures dahil sila ang nanalo ng Best Picture, Best Director si Direct Sig Dulay, Best Supporting Actress si Alessandra. Ito talaga, kahit dito talaga, si Alessandra na talaga yung bet ko eh. Ako talaga na mag-win for Best Supporting. Tama naman. Best Screenplay, si Angeli Atienza. Siya din na nanalo dito, alam ko.
Ayan, second best picture nila ang Gomburza. At itong best cinematography. Ay, very deserving yan. Ayan, si Carlo Mendoza. Laging siya din na nanalo dito sa sa atin. Then, nanalo din palang Audience Choice Award ang Gomburza. Tapos binigyan ng special jury prize ang Becky and Badet. Ayan. Although ito din, may Lifetime Achievement Award. Kay Hilda Coronel. Alam na natin yan. Yes. At saka, Trailblazer Awards. O, diba? Siyempre, siya na Atty. Artes. Romando Artes. Rochelle Ona. Si Mark Dacascos. Ano to? Mga from MMDA to, di Yung, ba? pero si Mark Dacascos, di ba actor yan? Hollywood actor yan. Si Mark Dacascos. Hindi nyo alam. Pinoy yan. May dugong Pinoy yan. So anyway, may mga nakakatawa lang na intriga dyan. Yeah. Diyan na ba natin? Bago tayo magbasa na pwede naman. Pasok na. Connect mo na. Connect mo na yung kay Boyet De Leon. Una dyan sa kay Boyet nga kasi ang daming si mismo si Tita Reggie, isa sa mga co-producers ng When I Met You, parang tinatanong niya yung jury, nabasa ko yun. Panuntunan dahil parang nagpunta nga dun si Boyet, nag-effort, schedule, tapos ni nomination daw. Kung naging generous daw kayo sa pagbibigay ng best actor sa dalawang mahusay na actor, bakit ang tipid-tipid naman daw ninyo kahit sa nomination? Tita Reggie! Something like that yung Tapos natawa din ako dun sa issue na very awkward. Kahit ako na-awkward na Pati pala si din hindi din na-nominate. Bukod kay Yetbo, si Christian Bables. Christian Bables para doon sa Broken Hearts Street. Broken Heart. Nandun din siya. Present din siya. Eto na nga, sa dami ng present doon, nakakatawa yung napansin ng mga tao kasi awkward daw yung nag-present ng Best Actor Award. Oo nga. Si Uge at saka si Ding Dong. Si Ding Dong, kita mo talaga yung na parang siguro naiilang siya. Oo nga naman. And the nominees are, pagkatapos biglang, nakita ko si Uge gumano na lang. Niya. So nung malaman siguro, mabuksan ni Uge yung itinago mo na niya para may surprise pa rin kahit papano kay Ding Dong. Pero sana naman, ang dami-dami naman mga ibang artista doon, yung mga nag-organize. Sana naisip naman din nila yun. Tayo man lang sa tinawag nila, di ba? Available naman tayo. Ang bilis nating lumipad. Hindi ako pwede because may maritas ako. Yan suplada. But anyway, yun lang. Tapos, may mga nagko-question din on Hilda Coronel kasi sinasabi nila na mas parang feeling nila dapat binigyan din ng mga posthumous award itong sina Charito Solis bilang siyang kauna-unahang nanalo Best Actress for the Metro Manila Film Festival at hindi si Hilda Coronel. Okay, tama na po dyan dahil pasalamatan natin yung 1K supporters natin. Hindi pa natin nadidiscuss talaga Ayun nga, like yung kay Boyet De Leon. Yung medyo tamang term doon, hinanakit ba o pagkatanong ni Ma'am Reggie Magno. Kumbaga, hindi mo naman daw kasi pwedeng menosen ang kakayahan ng isang Boyet De Leon o Christopher De Leon. So, hindi naman nila hinihingi yung mismong panalo ng Best Actor. Ang alam mo, agree ako doon napakahirap ba ng manominate. Although again, sasabihin dyan, may kanya-kanya tayong panlasa, choice, yun nga lang. Kaya nga, di ba, what else is new? So, ganun, pag naging member ka rin ng jury, ganun din. Di ba ganun naman sasagutin nila, walang taste, parang bago ba yun sa amin? Diba? Pero nakakaloka din nga. Di ba, sino may mga jury ron? Hindi naman natin kilala. Kilala ba natin? Foreigners ba ron? Hindi, mga Pilipino. Diba? Alam mo naman, diba? Kaya mo na. Pero ako, alam ko si Brother Bo, hindi na lang niya papansinin. Dami naman na ng awards. Wala naman ang kailangan patunayan. Yun na lang siguro. Wala nang kailangang patunayan. Bigyan niya sa mga ito nga kay Ding Dong, kay Piolo. Usually talaga ang mag-e-emote o magkahalitaya kagaya nila Ma'am Reggie at yung mga ibang supporters na nandun yung... Nasa tingin naman nila, i-deserving din talaga. Kahit nomination. Yun na. Diba sabi nga, it pays to be controversial. Taray! Ito na nga. Ang daming baon. Tingnan natin itong Diba 1.1K na. Wow, nakakatuwa naman. Diba? Aga pa lang, diba? Bilis kanina. Ito mo na. Grabe. Maraming salamat po sa mga nakatuto kayo sa amin ng live. Ikaw naman na, Prof. Ang dami. Simulan natin kay Simply May 28. Wow, may lad na ulit ang Super Trio. But kasi hindi everyday. Hindi namin carry mag-everyday. Hindi kaya na. Ano kaya ang outfit ni Miss Rose? Ayan. Hello to my daughters, Bea and Megan from
KSA Kingdom of Saudi Arabia. Thank you, simply _me28. Nakaka-pressure naman sa outfit. Ano ba? It's me, Cecilia from Qatar watching. Yun. Ang dami nila. Sabi niya, Jack Alcada, balita naman kina Julie at Raybor, may inspiration couple. Ayun, okay po sila. Hindi pa naghihiwalay. Ay, hindi naman po maghihiwalay dahil sabi nga ni Raybor, para sa kanya ay si Julie na talaga. Well, that remains to be seen. At pinag-uusapan na nila ng maayos, pinaplano. Mamaya pag-usapan natin ang mga plano na yan. Talagang in love sila sa isa't isa, in all fairness naman. Ganun Ito naman si Bling Bling, good evening. Nagka-countdown na sa oras ang Marites student. Present po. Ito si Sabrina Espiritu. Hello, Beng. Hello, Marites University. Nakapanood uli ng live. Hello to Ate Ro, Dean June, and Prof. Anbet. Yan. Yes, from Sydney, Australia to. Hello, Beng. Ito naman si Star Mom Marites from Laguna. Di ba? Ang taray nila, Laguna. Uy, sana, sabi ni Jonel Fer, sana mabuting tao ka na daw din. Buting lang, kulang ng ma. Dinagdagan kong ma. Grabe talaga. Ayun na. May ginagpakulay. Di ba? Again and again. Nasaan yung nagpakulay sa nakikita? Ayan, nakita ko na kulay blue, aqua blue. Tama ba ako? Si Bunsoy, no more again. Thank you, Bunsoy. I love you, Bunsoy. I love you, Bunsoy. Lagi yan. Regular po Finally, namin nakaabot yan. din. Alam mo, Bunsoy, no more, pag umuwi ka ng Pilipinas, magpakita ka sa amin. Yes. Welcome ka dito sa Scat Media. Rochelle Elgario, good evening, Marites. Nakaabot din. Legit Marites po from Bicol. Hi, Diyos maray na banggi po sa Indo, mga kapwa ko Bicol. Okay. Oo. Batahin din naman natin si Lauren Dayo. Dayo siya pero watching from Montalban. Hello, sa mga taga Montalban mga taga dyan. Montalban. Ito kay babayan mo, Rose from Mariveles. Asan siya? Hello daw sa iyo from Honey Lemon Ginger. Tara yan. Hello sa aking kababayan. Although medyo malayo kami, Mariveles siya. Again and again na naman ang kulay. Meron ba yun? Meron naman. Yeah. Mula kay Avending. Australian dollars of 7.99. Kamag-anak mo lahat yun, taga-Australia. Hello to Prohambet, Hindi naman po. Rose, and Alive and Kiki Dean Junardo. Hindi naman po lahat ng taga-Australia kamag-anak ko. Wish ko lang. Yeah. Diyan na rin ako. Ayan, ang daming nanonood sa Si atin. Coffee Beans. Wow, nakaabot. 1.2 na tayo, ha? Yes, di ba? We exceeded the target. Ayan. Bati natin si Leynad Igop, watching from Dubai. Pa-shoutout naman po sa GC namin na Marites Incorporation. Wow! Taray, may ganon. May Marites At sa member Incorporation nito na. from Ma'am Patrick, London Donald, Canada, Miami, sorry. Miami Patrick, London Donald, Canada, Rogen, at Philippines, Bentot. Yan. Ayan, hello po sa inyo, Taray Marites Juvie and Rose Incorporation. Ornopia. Dati nanonood lang ako ng replay while hugas ng plato. Now live na. Bongga! Diba? Sa lahat ng mga Ayan. kumakain ngayon, naghuhugas ng plato, nakaupo lang dyan, enjoy lang po kayo at subscribe na! Kasi dapat pag marami nanonood, dami din Okay. magsusubscribe. Di ba? Ano na? Go! Okay, ito. Mga Marites, ipagpatuloy po natin ang ating chikahan bagong ating mga comments, mga paugabati. Hindi ka naman nagko-comment eh. Hindi, parang magko-comment. Ito mababasa kaya ako. Ito malungkot na balita naman po ating susunod dahil ang dalawang sa haligi ng ABS-CBN ay pumano na po. Si Attorney Jake Almeida Lopez at ang Dreamscape President Head. Si Deo Endrinal. Nagluluksa po ang ABS at kapamilya. Prof, kapamilya, pati na rin yung mga, si attorney, isa sa pinakamasigasig na mga namumuno sa ABS, naging boss namin yan. Tapos, rin yan, reporter din siya na for the longest time ay nakipiglaban lalo ng mga panahong alam mo, ang demokrasya ay nalalagay sa peligro. So, isa siya sa mga haligi During talaga. 80s ito. Oo. Tama ba? Oo.
Tapos, eto na nga, sumabay din naman ang ating kaibigan din naman na si Deo and Rinal na marami rin namang talagang naging halig. Ang daming show sa ABS-CBN na matagumpay at mga artista talaga na imposibleng hindi natulungan nito ni Deo sa harap at labas, likod ng camera. Ang dami. Kaya nakakabigla. 60 years old siya, no? 60 talaga. Alam mo talaga nagulat ako eh. May nagsabi sa akin, sabi niya, grabe, nakakasad yung bigla, yung kay PJ, yung post ni PJ. Sabi ko, pumunta ngayon ako kay Piolo Pascual. Alam mo si Piolo so yung sabi PJ. ko, anong post ni Piolo Pascual? Ay hindi, yung si PJ and Rinal. Punta ako, ayun na nga. Nagulat talaga ako kasi wala ni sa hinagap ko na si Deo pala ay may sakit or nakaratay pala sa hospital. Wala kasing detalye, di ba? Oo. Iniisip ko, pero alam mo, parang nakita ko lang din siya. Parang, di ko nga matandaan kung nitong January lang ko siya nakita na huli or baka naman, kasi ang bilis ng panahon, baka naman noong December yon. Ako nung 2022 ko siya uling nakita. Although matagal na kami magkakaibigan yan, nung early 90s na gumagawa siya ng mga programa, pag lalo may mga sports. Actually, nakakaloka yan nung pinakilala ko yan kay basketball superstar Robert Jaworski. Nanginginig pa yan kasi ganun siya ka-intimidated. Tapos after that, inalok niya ako na maging isa sa mga PR ni Chris nung mga nagsisimula si Chris, pero tinanggihan ko. Wow. Taray ko. And busy kasi ako ng mga ibang bagay noon Pero yun, sa mga press con, sa mga ibang shows, ang daming shows, hindi ko na, madami ako naging publicist ako ng maraming shows. Pero yun nakakalungkot lang. Kasi ano talaga siya tinuturing siya na tatay doon ng mga artista. Karoon ako ng contact dyan nung bago pa lang ang ABS-CBN. Nakabalik. Big show. Hindi, nung makabalik. Kaya nga, big show ang isa sa mga tsaka yung mga bago nilang shows. Pioneer show nila. Tumutulong din ako sa PR noon. Tapos, yun lumaki na, hindi na ako kilala. Ay, ganon. Ako naman, syempre, panahon ng gimmick. Totoo yan. Panahon ng gimmick. Julina Magdangal ka na. Panahon ng cable. Di ko makakalimutan yung 1 week stay namin sa Baguio kung saan nagkaroon ng taping ng gimmick. Isa sa pinakamasayang out of town ng isang show, yung gimmick sa Baguio kung saan si Deo ang isa sa mga head ng gimmick. Tapos ayun din nga ako, ikaw naman kay Chris noon at that time naman. He was talking naman to me to PR at that time. Sabi ko, Dieter Ocampo. Diba? Pero may conflict lang kasi. Tumanggi ka rin. May conflict kasi I was doing PR for another ako busy actor. Marami akong ginagawa that time Kaya sabi ko kay Kumaring Chris, sorry, marami ka namang chuchuchu dyan. But anyway, ang punto natin dito, ang dami niyang natulungan talaga. At siguro kalahati ng mga kilalang artista ngayon, particular yung mga kapamilya, talagang mentor nito ni Deo and Rinal, binigyan ng show. Kaya nakikiramay po kami. Grabe nga yung mga yung mga messages from Jody, even Jake Ejercito, sina Jake Cuenca. Yes, sila Kim, si Dimple Sumana, Bea Alonzo. Napakarami. I mean, sobrang dami kasi talaga natulungan ng ilang dekada na siya Coco talaga Martin, hanggang sa huli kasi yung Batang Quiapo o yung parang si Coco probinsyano. nga yata naglagay ng ano tawag sa ganun, yung pinaka nung doon sa urn niya. Siya ba yung may bit-bit noon? Yes. Tapos isunod na rin natin, di ba, actually nung nangyari to, isa sa tinitingnan ko na mag-post at hinihintay ko talaga si Chris Aquino. Nag-post na nga. Kasi di ba, for the longest time si Deo talagang isa sa manager ni Chris. Business manager niya. So sabi ko, alam mo, naisip, ayoko na sabihin yung naisip ko, pero parang nagkaroon sila ng falling out. Oo, pero sabi ko, ano kaya yung naging damdamin ni Chris? Kasi siyempre, matagal silang for sure hindi nakita dahil nga nasa US si Chris, tapos nangyari at parehong naratay sa yun na. So ang ganda naman nung message ni Chris, at sabi niya nga, ang ganda din nung sinabi niya na yung about pride, di ba? Na totoo naman,
minsan talaga kailangan nating Ibaba. huwag patagalin yung pride. Yeah. Kasi aminin na natin, given naman may magkaka-pride ka lalo na kung nagkaroon kayo ng something. Yes. Pero sabi nga, huwag patagalin. Lalo na sa panahon ngayon, di mo masabi. Na anytime pwede ka nang kunin. Yes, Pwede ka grabe. nang kunin. Okay, Ano? life is Kasi short. sa habol ko lang, Sobra. isa sa nagustuhan ko doon sa mensahe niya, yung hindi nawala yung love. Yes. Huwag mong sabihin na in-unlove ko siya or what, nandoon yung love. Kaya lang, sa tinagal ng panahon, meron pa rin ako nabasa na parang nangihinayang siya kasi ilang beses daw na gustong magkipag-dinner o nag-appointment, hindi natutuloy. Kaya parang nagre-regret siya na I'm hindi sure na meron. Maraming ganon. Pero naniniwala ako doon na hindi nawala yung love. Kasi Yeah. grabe din naman ang pinagsamahan nila. Okay, Docs! Ayun. Okay, mga kamarites, on the lighter note, ito, Lighter masayang note. balita. Masayang balita naman to dahil Enrique Hill at Liza Soberano, sila pa rin. Ayan na nga. Ano, Sinelyuhan na. HD. Sinelyuhan, kinulose na ni Enrique ang napakatagal ng mga alingas-ngas. At saka matagal, paulit-ulit natin pinaninindigan dito yan. Totoo, no? paulit-ulit sila na pa rin. break na raw si Enrique at si Liza. Ako talaga, feeling ko talaga, hindi, di ba? Di Sabi ba? ko talaga. So, Sinabi ko rin finally, dito na ganun yun. sinabi na ni Enrique na we're okay. Kumbaga busy lang sila pareho. Siguro ito yung panahon na nag-decide sila na we're still together pero may kanya-kanya tayo munang focus pagdating sa mga career natin. Yun na nga nakakatawa PhD kasi di ba parang tinatiming nila dahil may pelikulang palabas itong si Enrique, may pelikula naman si Liza. So parang pag-usapan siguro na sabi nga ni Dean, on a lighter note, pero ako talaga po, bilang ako yung Liz Ken fan at mas malapit ako kay Enrique, ang daming pagkakataon na gusto ko rin magsabi that time pero nananahimik ko kasi pinakikiusapan ako ng mga kamag-anak na Enrique na basta sinabi, maniwala na lang tayo na sila pa rin. O, eto na nga, at least sinabi niya. At least ang tuwan-tuwa tsak ang mga Lisken. Yes! Na, May isa lang hindi natutuwa o nakahaba ang uso. Hindi na, masakit ang mukha ko kasi. masakit mo. Sunburn. Baka May tama na. sunburn. Huwag ka nga. Pero congratulations and good luck. I ito Am na. Not Big Bird showing na rin po yan ngayong Wednesday. 14. February 14 ang showing yan. Tapos yung Yung movie Liza Liza. Frankenstein, ganun din. Okay. nakakatawa na Uy, kasabay andali. pa. Makulay ang buhay. Nino! Dahil ito meron. Si Jubel. Dalawa. Jobel Leza. Good Dalawa. morning. Watching from Ganyan. Arizona. Hi there in Arizona. Oh, meron dito. Meron pang isa. Ano ang kulay ba to? Yellow? Oo. Yun ang lumabas sa akin. May Yellow 9.99 si dollar. Grace Verances 1. Si 19 point. nabasa na ba natin to? Almost 20. Oo. Si Kaoru Fujimori. Hindi pa yata. Hello, thank you, Kaoru Fujimori. 320 yen. Nagpakulay siya. Ang taray ng mga Kulay nagpakulay. blue. Kulay. At ito si Jasper Duresma Wow. of $4.99. Hello po, watching from sobrang hirap talaga. Scranton. Ang hirap. Hindi ako makakita ng malapitan pag Pennsylvania. Pabati naman po, Miss Rose, Prop Ambet and Dinardo. Finally, nakaabot din ng live habang nagkakabit. Hello po, Jasper Duresma. Okay, hello sa lahat ng Marinduqueños na gwapo at magaganda. From Man Freedom Society. At pasalamatan din natin, 1.4 na po ang mga live na nanonood po sa atin Wow. ngayon. Exceeded Maraming our target. salamat. Thank you. Ito Diba? pa, nagpakulay din po si CML2412 ng $4.99. Watch muna ng Marites University before starting our day. And Thank please you. say hi to Jade Ledesma, my daughter, who says my mom loves to watch Chismis. Hi kay Mikmik watching from UK at nakikikiking Ito na. daw siya. Ano tayo, di ba? Ang dami na. Ito Nakalimutan na natin ang yung mga pinakabongga sa lahat. Si Nicola Clemente nagpakulay ng kulay blue. Ano yun? Pwede ba? Hindi Si nga. Nicola, Totoo, Hindi sige, nga. tingnan natin. Ayan, hindi nyo nakikita. Baka kulay lang yan, ha? Hindi, may nakalagay. 25. Eto. 25,000. Iba ka, Hindi, Nicola. thank you, Ayan. Nicola. Ay, gusto ko tong komento ni Maureen B. Ano yung talagang panoorin ng Marites University kasi iba-ibang generation ng Marites ang nariringan mo ng opinion. Plus, pa ang mga one-liner na pang-ookray ni Dean. Nakakaloka. Taray. Ito na. Sabi ni Mang TV, saang branch ng SM po kayo, Miss Ro? Kasi yung suot ko, parang Ganon? pang SM, ano ba to? Dati pa Oo. yata nila to. Alam mo na.
branch to ng Scott Media. Ayun Gusto na. mo? Sa shoutout sa Blue Hat Boys. Subscribe kayo dyan, ha? Kakaloka. Oh, ang dami. May bagong pakulay ba ito? Si Bonsoy No More? Oo. Si PhD parang school girl lang ang peg. Oh, yan, bago diba? nga ito. Si Bonsoy No More. Ay, oo nga. Oo. Ayan, hello. Ay, kasi nga nasa school kami. ng Marites University. Pagka nahihirapan na ako magbasa, hindi ko na mabasa. Kasi ang dami, pasensya na po sa mga hindi namin mababasa lahat. Nagagalit naman yung iba pag puro daw tayo bate. Hindi natin malaman kung saan tayo lulugar. Balita na tayo. Yan, pinapapalitan na ako. Ayan. Abe? May nang-aaway sa'yo. Walang pakialam, ano? I don't care. CC yes or no CC. Wow, palitan na yan si Junardo. Walang ka-amor-amor magbalita. Grabe. Oy, Yan talaga ang pati naman natin buhay. si Mikhaili Jot Garcia. Shout out po kina Mr. and Mrs. Elizabeth Dumpit from Diba, Washington, D.C. effective. O yan. Diba? God bless po. Lahat na lang tayo gusto nilang paalisin. Ano mo magagawa namin kami na nandito? Minsan ako, okrayin nyo. Tapos si Rose, ino-okray nyo. Ngayon si Junardo, okay lang. Okay lang. Happy. Oo, the show must go on. Oo. Anyway, must go on na naman nga yan? daw. Ano nang next dyan natin na must go on? Ito na. Ito na mga Marites sa atin. Oy, teka muna si Ma'am Ano Shi. pa? Ay, Ma'am Si Shi, Ma'am Shi. Si Ma'am Shi ay Ma'am Shi. nagpakulay na naman ng Oh, yun, 99. Bukas na po ang birthday ni Happy Daniel. Pakibati. Ayan! Happy birthday, Happy Daniel. Uy, kapwa ko pala Diba? sa Aquarian, Kapebrero Yun po. na. Hi, Happy Daniel. Mula po kay Ma'am Shi. Happy birthday po at mula sa aming lahat dito. Thank you, Ma'am Shi. And Happy Daniel, happy birthday. Happy Ang dami nanonood birthday. siya. Ang dami naman ng kumi. Hindi na namin alam kung ano yung unahin namin. Pasensya na po kayo. Okay na, going Okay na, back okay to na. isang linggo chismis. Okay. Ito mga Marites sa ating Chika of the Week brought to you by Amigo Segurado! Yes, mga kamarites, dahil mahalaga nga po na nararamdaman ng inyong aruga, kaya naman kahit nasa panig ka pa ng mundo, nandito po ang Amigo Segurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin niyo na po ang promo code na PhilChica sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para naman makuha niyo na ang discount para sa ating Amigo product. Yes, mga kamarites, kaya po i-check out ninyo na po ang Amigo sa inyong Shopee and Lazada shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Okay ka mga Kamarites, ito po ang pinag-uusapan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa loob at labas ng show, sa social media and everything. Bea Alonzo at Dominic Roque, from a source, hiwalay na raw. Iba ang kasal, iba ang magpamilya, prenup issues, nagsulputan, Prof. Una si PhD. Sino ba una? Kayong dalawa ba? Oo, Hindi, from a muna. source kasi siya. may Eto nga, ano. kung titingnan natin, Last week kasi. ang Marites University, ang kauna-unahan na nag-report talaga nito. Talagang, go. Totoo. Oo naman. Totoo Yeah. yan. Ito ang kauna-una nag-report na tungkol nga sa ay pinagdududahan, pinaghihinalaan na break na raw sina Dominic Roque at Bea Alonzo. So, after that, grabe, parang Thursday. So, ilang araw nang pinag-uusapan over the weekend itong breakup na to. Well, ano nga ba? Break na nga ba sila? Anong sabi nung or are they source? still together? Kung paniniwalaan natin yung source ko na yung source ko kasi ay alam kong may connect. May connect sa mga to. Oo. Sinasabi na break na raw talaga. Yun. Pero- Naniniwala ko sa iyo. Break na raw talaga. Oo. At may sinabi siya sa aking mga reasons, pero may lumalabas na pera, may lumalabas din na cashew Doon sa na. mga binanggit kanina ni Dean, meron doon. Ano ba binanggit? Yung prenup, Yung prenup hindi niya nabanggit. Ibang kasal, ibang magpamilya. Kasi parang tingin ko naman,
hindi magiging issue yung prenup Tingin ko lang nabanggit din niya na kesyo yung nanay daw ni Bea ay hindi talaga boto kay Dominic. Kaya lang nakakapagtaka lang, bakit ngayon siya naglalabasan kung kailan na ito na, kasal na. kakasal na, engaged na. Kasi sabi ko nga talaga ba, hindi ba boto si Mami? Kasi parang ang pagbabasihan ko syempre ay yung mga vlog na lumalabas sa YouTube channel ni Bea. Pagkitingnan ko naman, parang happy naman si Mami, di ba? Sa relationship ng Bea Dom. So, hindi ko talaga alam what went wrong. Basta sabi lang nung source namin, confirm daw. Pero, bilang wala pang konfirmasyon, either kay Bea or kay Dom, hindi pa rin natin yan pwedeng kumpirmahin talaga na break na. Galing lang yon sa source. Kasi, ang pwede rin naman na habang pinag-uusapan natin to, ay baka naman, sabi nga, si Dom daw ay sinusuyo pa rin si Bea, may ganon. So, parang ang lalim nitong dahilan nito kasi para maghiwalay sila. Sa panahon na engaged na at anytime ay pwede nang ikasal. Tapos, kung babasahin natin yung mga comment ng netizens, grabe. May maraming comment na parang si Bea yung sinisisi. Ang dami nilang alam. Si Bea yung sinisisi. May mga comment din naman na talagang parang in a way, medyo minamaliit si Dominic. Ayun na. So, wala kasi tayo sa dalawa So, hindi natin talaga alam kung ano totoong nangyari. Ako naman, kasi may mga sources din ako, no? Kasi yung binalita natin ng nakaraan yan, yun na nga, sabi ko nga, baka may pinagdadaanan lang. True enough, meron nga daw. Kasi ito, galing din sa isang source na malapit dito sa pamilya ni Dominic, na sinasabi yata si Dom, ang gusto yata mangyari, pinagmulan nung kanilang parang issue is yung napagkasunduan na pala nila during that time na nagpaplano sila na after nila magpakasal ay magbubuo sila ng pamilya. Kaya sinabi, iba yung kasal, iba yung pagbubuo ng pamilya. Pagbubuo ng pamilya, meaning magbubuntis, mag-aanak, etc. Nagkataon itong si Bea yata, nagkasunod-sunod ang mga proyekto. So parang may conflict somewhere, somehow na may usapan na hindi pa pwede. So parang nagtampo in a way. Nagsimula doon sa parang tampo di umano na gano'n. Hanggang naungkat yung issue na may yung prenup hindi kasi hindi yun ang issue Tapos yung sinabi kanina ni PhD tungkol doon sa nanay, imposible nga mangyari yun dahil si Dominic pala mismo ang nagpaalam sa nanay ni Bea nang hingin niya yung kamay for an engagement. So parang hindi rin issue yung hindi ba siya gusto, yung issue na hindi siya gusto ng mami niya, bla bla bla. Kasi the fact na nagpaalam, hiningi yung kamay para i-anunsyo yung engagement, ibig sabihin merong agreement na kahit papano. Ang pinag-uusapan dito ngayon is yung napipressure yata ito. Correct as if I'm wrong, kasi yung source natin sinasabi, parang 80% daw kasi yata nung gagastusin doon sa pinaplano mga kasalan and everything kay Bea manggagaling. Yun nga yung lumalabas. May insultong something, ganyan. So, doon nagsimula. Yung pa rin tama. Yung hindi nga pera pero may usaping pera. Alam mo, dati pa naman nila, nagsimula pa lang yung relasyon ni Bea at ni Dominic. Parang may mga nagko-question na talaga. Parang, hindi yung bakit siya Ang kino-question nila, parang, ano daw ba yung talagang solid income ni Dominic? May ano ang kakayahan ng lalaki? Oo, kasi nakikita nila si Bea na bigger star. By Viati firma ba? Tama yun. At self-made kasi si Bea. Successful Pero ako naman, tingin ko naman, hindi naman siguro papasukin ni Bea to. Exactly. From the beginning, kung alam niya na ang... May ganong issue in the end. Di ba? Hindi. Ako rin hindi. Parang meron nga, sabi ko nakaraan, parang may pinagdadaanan lang siguro. The thing is, since nga si Bea yung bigger star, siya yung babae, sa kanya nakafocus sa mga ganyan, siyang pinupukol ngayon. And hindi natin alam kung hanggang kailan mangyayari. Kasi di ba this year talaga nila plano magpakasal? May sinasabi ngang may kinunek pa nga na Tagaytay na move tapos biglang Spain, may ganun Ayun, isa pa yun. Isa pa yun, sabi kesyo daw si Bea, gusto niya sa Spain ikasal. Pero syempre, kapag nag-out of the country wedding ka, quadruple ang magiging gastos niyan. Ayun lang. Tapos ako naman, sabi ko, ay parang may something. Bakit? Kasi yung sagot ni Bea nung sa interview, nung tinanong siya kung kumusta na yung preparation ng wedding, kung kailan na yung wedding, parang mga gano'n. Sumagot siya na paiwas. Oo, parang hindi ko, lalaki dapat. Doon ako napaka-question. Sa totoo lang, Bea kasi sabi ko, naman siya, di ba? Unang-una ako kasi nag-i-event organizer din. At saka, ever since talaga ang wedding,
babae yan. Babae ang hands-on dyan, babae ang nagpe-prepare dyan. Kaya nagulat ako sa sagot ni Bea na lalaki. Di ba lalaki? Oo. Tapos paulit-ulit yung tinatanong ng mga nag-interview, wala pa, puro siya gano'n. Na, alam mong saka paiwas. parang iba yung daw, umaiwas. iba siyang sumagot. Sabi ko parang, pero hindi naman conclusion yun na nahiwalay na. Parang Oo. sinasabi lang namin dito po na may issue talaga. Baka may pinagdadaanan yung couple. O, kung ano man yan, pero alam sila mo, rin na ang hirap magsosolve din. yan. Ang hirap din kasi nasa-sensationalize. Yun na. So, kung sakali man na pwede pa naman itong maayos pag-usapan, yun nga lang, kumbaga ang dami na ngayon tiyak na nakikisaw-saw. Sabihin, kayo nga tatlo nakikisaw-saw. Nire-report lang natin base sa pero yung ha? maraming nag-o-opinion kasi, minsan masakit. Kaya nga nag-off ng kanyang Instagram comment section nitong si Dominic. Doon sa isang post, huling post niya na nandun siya sa parang may dagat, nakaupo siya sa parang nagmumuni-muni. Ganon. So, pabayaan natin. At saka sa mga naniniwala, pagdasal na lang din natin, malay natin, di ba? Yeah, ako sana naman. Ako happy ako for them, alam mo na, di ba? So, abangan natin, again, isa yan sa mga aabangan natin development. Kasi bago, January pa lang, pero February hopefully pa lang. naman, maayos pa rin nila. Ganon talaga, feeling ko talagang yung mga couple na engage, yung mga jitters, totoo yun. May pressure Kapag yung mga nagpiprepare na magpapakasal, yung mga couple na yan. Di ba natuloy yung kasal ko? Ay, taray. Usually talaga yan. Nagkakaroon ng mga kung ano-anong issue. May mga pa nga dyan na nagkakahiwalay talaga. Kasi nga, dyan lumalabas yung character nito, attitude nito. Ay, ganito para pala to. Ito pala makakasama ko for the rest of my life. Naalala mo yung pelikula ni Judy at saka ni Ryan Agoncillo? Yeah. Di ba yung kasal-kasalo, di ba? Naku, eto na. Di ba mayroon mga eksena doon na parang 60 lang ang iimbitahan natin. Hindi, nadagdagan, naging 65. Naging eto na. Doon pala may issue na Nabanggit mo yan. Napasa ko kanina sa X, may nag-post na bahala na kayo kung sino ang parang gano'n, dumadaan sa ganito. So na-curious tuloy ako. Pinanood ko talaga yung clip. Tapos binasa ko yung mga comment. Eh di syempre, kinoconnect kay Bea at kay Dominic. So sabing ganyan. Ang Bea at Inunuhan na naman. Sabi tuloy, naku Bea, wag mo na kasing dagdagan yung guest list mo. Nakakaloka. Ay nako, kung ano man po yan, basta kami dito sa Marites University, naghahangad pa rin po na maaayos po nila. Sana nga, kung hindi man, sana kung maghihiwalay o ayusin din. Dapat laging sa ayos Hello, Tita Shirley Kwan. Kasi kanina ko pa siya, tinatry tawagan. Si Shirley Kwan po, manager po ni Bea Alonzo. Ayan. Pero di pa kami nagkakausap. Hopefully, later or tomorrow. Next! Okay, mga Marites, yan po ang ating Chick of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Tuloy-tuloy po tayo, mga Marites, di ba? Record ito, ha? Record. 1.9K ang ating pong mga nanonood ngayon sa atin. Maraming salamat po. Nakasubscribe na ba karamihan sa inyo? Yes, please subscribe na. Marites University. Kaya pala ang dami-dami lang comments, hindi natin mabasa. Yun lang. Ayan, mag-thank you muna tayo sa mga nagpakulay. Kay Ma'am Shi ng ayun pala, nabasa na natin to. Si JC Cent TV. Nagpakulay siya ng 50. Watching from Bangkok, Thailand. Wow! Hanggang sa Bangkok, ha? Ito naman nanonood from Israel, si Emily Bergonia. Yan, pati na rin si Kaoru Fujimori. Pabati sa asawang Jovelyn at Jean Kim Carranza at Suzette Alcazar. Ayun si Ma'am Shi ulit. Nagpakulay na naman. Thank you, Ma'am Shi. Ang bait ni Ma'am Shi. Thank you po sa pagbati. Happy birthday, Kuya Daniel. Ito, sabi niya, Din, nagpupunta ka po ba sa Sulphur Spring, Marinduque. Kaya ka-healthy. Kaya ka-healthy and Ambet. Napanood ko po yung YouTube Last Garden. Last Garden. Doon din nag-birthday anak ko. Yung kay Gladys at kay Christopher. Kaya man pala si Mamsi. Kaya love na love ko si Mamsi. Si Mayra Gakusan, hello from Dublin, Ireland. Magano? Ang dami-dami na nga. Ito si Arlene Santiago. Kung ano lang yung makita ko, watching live from England. Oy, gusto ko tong comment ni Mina Yore. May moderator po ba dito sa live comments? Paki-retract talaga, ha. Yung mga masasakit sa matang comments. Good vibes lang po. Oo nga naman. Eddie watch from Kuwait. Kuwait? Kuwait. Ano? Kuwait. Kuwait. Ano ba yan?
O, basahin din natin to. Si Smiling... Ano ba itong mata ko? Smiling Buoy. Watching from Santa Cruz, Zambales. Ito may bago intriga, mga Marites, from Lisette and Ayan, nasa ano natin yan. Sabi mo na ba yan? Di pa. Speaking of engagement ring, si Katrina Gray po. Oo, babalita natin yan. Meron tayong napulot dyan. Parang hindi nasuot ang engagement ring lately. Pag ba hindi nasuot, break na. Oo, di ba? Ito mamaya. May balita po kami tungkol dyan. Okay. Si Ibor, banbati nyo na from Singapore. Hindi pa, hindi. Ayan, sige. Diba? Si fan for watching from Montana, USA, si Edward Baldwin. Ito, batayin natin yung si Janet Garcia watching from Israel and Mary Jane Lilevic watching from Norway. Ayan, si Debbie sinasabi niya, nakasubscribe na po ako. Yes, Thank you. More subscribers. Sabi ni Jean Feliciano, hi, dito balanse ang showbiz. Nagaano kasi nawawala, balanse ang showbiz news. May ABS, GMA, TV5. Tama nyo na rin po ang PTV4. IBC 13. Tsaka Net 25. Net 25. Actually, love ko si Evangelista Lazaro. Gusto ko ang kamalditahan ni Dean Junardo. I love it. Tsaka ito pa isa the cousin and company. Hi, Dean Junardo. Mabuhay ka. Tarayan mo ng bongga. Nabati ko po ang BFF kong si Mama Yehil. Mama V. O, diba? Sabi You cannot please everybody. Yes, that's true. Sabi ni Kali, si Junardo, haligi na yan ang nawawala. Haligi na yan ang showbiz. Ay, totoo naman po. Totoo naman, oo. Si Bel Cabgar, ayan, watching from Connecticut. Magkita tayo dyan. Sa Hamden po ako, sa Hamden, Connecticut. Diba? Ay, late si Sir Patrick. Sabi niya 1.8. Sir Patrick. 1.9 na malapit na po mag 2K ang aming mga live viewers. Si Magararu. Tama ba? Magararu Rubian watching from Paris, Uy, France. Si Imelda Soriano. Watching po from Juneau, Alaska. Ito si Soriano and Gallardo family. Nabasa na namin si Hilaire Mahul. Hello po sa mga taga-Alaska. Ang bongga, no? Isitong si Hilaire Mahulse. 4.90 na Herma. Thank you sa pakulay, Hilaire Mahulse. Sabi ni Gumeng, pa-promote po Bel Mariano Dunking event sa Cebu sa February 17. Yan. Mga taga-Cebu. Nandiyan daw po si Bel on Dunking event? Di na si Donato. Hindi, baka dunking Dunking yung Oo. hotdog tuloy. Donut, baka lang baka. Yan. Ewan ko. Okay. Next na tayo. Ito. Isang linggong chismis. Ito, sa linggong chismis. Tuloy po tayo mga Marites sa ating isang linggong chismis. Dahil ang latest, may issue na, may chismis na may sassy girl, 5M daw ang kinita sa first day. Uy, ako yan, dami ko yan. Ewan ko lang ako, sino ba ito? Sino ba mag-report nito? Ako. Hindi kasi, di ba, sa natutuwa talaga naglabas bago kasi natin naglabas ng report si Fifth Solomon, yung director na may sassy girl. Ay, happy birthday pala, 5th and 4th, Solomon. Birthday nila ngayon talaga. Wala bang 6? Nabasa ko din. Twin lang po sila, hindi po sila triplet. Okay. So, sabi ni Fifth Solomon. Well, pinati ko ng happy birthday, no? Sorry. Sabi ni Fifth, kumita daw ng 5M sa opening day ang may sassy girl. Sana naman yun natin. So, eto na nga. After that din naman, ang Viva naglabas ng art card na 5M. Pero still, hindi pa rin ito napapaniwala ang karamihang netizen. Kasi may mga nagpo-post, nakita ko talaga, nabasa ko, may mga nagpo-post ng, alam mo yung seats sa screen. Sabi na, paano daw kumita ng 5M? Merong, ang dami. Nagkaroon daw ng problema. Problema ba? O yung color? Hindi, ang daming comment na parang imposible daw yung 5M kasi doon nga daw sa isa lang daw o dalawa lang yung nanonood, parang ganon. So, paano daw nasabi yon? Marami pa rin talaga ang alam mo, hindi makapaniwala. Pero itong si Fifth Solomon, nabasa ko naman yung kanyang post sa X, medyo pumapatol siya Okay. At may mga siya ba yung siya. Pang ilang directorial niya na to. Pero pinatulan din siya. Pinatulan din siya ng mga Between netizen nung pagpatol niya. Anong patol? Eh di,
Siyempre, inokray at binasbas. Birthday. Ayoko okrayin si P. Yun. Pero hindi, alam nyo, kami naman dito, syempre, happy kami kahit sino pa yan. Basta kumita ang movie. At makatotohanan naman dapat. Ang lang talaga siguro dito, maraming question. Yun ang sinasabi na, maraming nagko-question. Nope. So, ang sabi nila, kung totoo yan, maglabas ng resibo. Yeah. Nung opening day, Nung weekend, nasa SM Santa Mesa ako. Kanina nasa Green Hills ako. Nung isang araw, nadoon ako sa SM. Kumusta naman? Pasensya talaga. Ay, eto nga. Ganon din naman sa Bataan. Nakita ko, wala din. So, hindi ko din alam. So, hindi naman tayo po dito. Kami sa totoo lang naman. Kasi pag silagang kumita, kagaya nung sinabi natin na the rewind ay talagang ganito na, bongga. Kasi makikita mo talaga. Paniniwalaan mo. Pero, wag niyong iligaw ang mga tao. Ang sambayan ng Pilipino. Charot! Basta masabi ko, ang ganda ng original niyan. Yun lang. Kasi ikaw, Korea ka. At saka, ang ganda-ganda rin ng gumanap dyan na original. Yun na. Ito na, next na din. Next na. I-emote ka dyan. Ito na sa mga nag-iintay. Itong balitang Itong balita, may nagtanong sa inyo kanina tungkol kay Catriona. No, ito po, PhD. Ito man Catriona Gray Sam Milby, may issue. Kasi prop. Nagkaroon ng event na wedding something na ang model syempre ang ating Miss Universe 2018 na si Catriona Gray. Marami nakapansin na hindi niya suot-suot yung engagement ring. Sabi nga ni PhD, porket ba hindi suot? Ako nga, wait. Ay, Hindi talaga. Alam ni Paul yan? Wala, di niya suot. Alam niyo kung bakit. Nawawala pareho. Sa tagal niyo, di ba? Oo, kaya sabi ko, dahil bilan mo ako ulit ng wedding ring. Magre-renew sila. Ala heart and cheese. So anyway, yun nga, kumalat po yung chika kasi nga, yun ang alam mo naman nga netizen, pag nakita lang yung itsura ng buhok, ganyan, lahat pinapansin. Pero dito nga po sa wedding bazaar yan na nag-model itong siya, syempre obligado siya kasi nga kahit mga artista, kahit naman yung mga ibang artista natin ng mga babae, pag may mga eksena, tinatanggal po nila kahit sina Ding Dong yan, di ba? May mga parte po yan ng kanilang karire tsaka ng kanilang mga role sa buhay. So, ayos napagtanong ko kasi very close din kay Kat ito, very much on pa po ang dalawang ito. Oo naman. Parang talagang ito diretso ng kasalan. Yun na. May gusto kayo dagdag din? Proud na proud si Sam kay Kat. Matagal na kasi parang gusto yata yung pakasal na kagad. Diba? Hindi, para namang mula nung nauso yung nauso or nagkasunod-sunod yung lahat mga nagiwala. no? Parang lahat na lang yata ng mga showbiz couple, tinitingnan kung may suot ng may ring, may ganyan. Or kung nilalike ba nila yung post ng isa't isa. Hindi yun ang basehan ng hiwalay. Huwag kayong masyadong toxic. Kaya minsan pinagkita mo yung nangyari kay Jericho at saka kay Catherine. Nagkasabay lang mag-jogging. Yung pala pagperma ng kontrata, may pa-dramang bumabati si Jericho. Pag-uusapan natin yan. Ay, meron pa yan? Kasali pa ba yan? Oo. Sorry! Yan. Anyway, diretso na Diretso na. Catherine Bernardo. Nilinaw ang isyong jogging with Jericho Rosales. Si Vilma Santos at Piolo Pascual. Ang mga artista gusto niya makatrabaho. Correct. So, nangyari to dun sa naging contract signing, renewal of contract ni Catherine sa ABS-CBN. Na alam nating lahat na muling pumirma nga at isa pa rin nananatiling kapamilya. So, yun na. Siyempre, natanong yung tungkol sa pag-jogging nila ni Jericho at sinabi ni Catherine na wala daw yung anything personal, wala din siyang anything business. When she said na business, kasi nga marami nag-speculate na gagawa sila ng project. Although may nagsabi nga na parang may nag-aay talaga, nagawan sila. Sabi naman ni Catherine, if ever, okay sa kanya kasi napakabait daw ni Eko. Alam naman natin nga, bait naman talaga si Eko. So, ang reason yata ng pagkakasabay nila dahil talaga kay John Manalo. Kasi si John Manalo ay nakasabay ni Catherine sa mula Going Bulilit. Going Bulilit. Very close daw talaga silang dalawa. Yan. Tapos so yun na po walang anything about Catherine. So, walang cut. Anong pera nating Catcher? Walang ganon. Catching. Catcher. Ganyan. Pero sabi ni Catherine, kasi ngayon nga, sobrang open siya to work with anyone. At isa sa mga
except Daniel. Oo, yung pinalitan natin yan given naman na yun. Given na. Isa yan sa mga demand niya na ipareha siya sa iba't iba at mas mature. It hurts. It hurt? Talaga. Wow! Mukhang It doon hurt. sa Siargao, inom-inom siya. Yes. May hawak siyang Puno. Shot puno. Hindi, teka muna. Tinawag muna natin. Ayan na nga. Sinabi ni Catherine na gusto niya makasama sa proyekto si Ate V. Yeah. At, Nice project. yes, in fairness. Nasa kanyang bucket list. Yes. At saka si Piolo Pascual. Piolo Pascual. Yan. Pero malaloka ka kasi nung pre-present siya nung pagpirma niya ng contract, makikita mo talaga yung mga bumati sa kanya. At kasama nga dun si Jericho na parang talagang mag 1+1 ka. Ito talagang ABS. Parang negosyo, ibang klase. Kailangan mamuhunan Pero eh. pwede naman silang gawan din ng project talaga. Pwede naman, pero parang na-imagine ko. Pero masyadong pushy kasi ang dating na parang trying hard to lawyer. Trying hard, very 80s, no? Ang itsura na nagkita lang ng night jog, ganyan lang. Tapos pinabati na. Samantalang ng mga nakaraang panahon, wala naman ganun. Nag-green yun. Nako, naalala ko nung may araw, niluluto. diba? Alam Kapag mo na. may gustong lutuin, nandiyan, manood kayo ng scene ng dalawa. Magsabay kayo dyan, holding hands kayo habang nagsiselos yung isang totoong jowa. Kumain kayo sa restaurant. Dako na ba ito? Diba? Ganyan ang araw. Correct. Para pag-usapan. Lalo pa si Junardo, nagpapauso ng mga ganyan. Papadate ka ng mga kahit may jowa niya, pinapadate mo pa sa iba. There's nothing new anymore. Kaya nga, Kay Lisa Rain, cappuccino. Ano ito? Spain, no? Ano? 249. Ano pa? Ano ba? From Rachel watching from... Akala ko may nire-report. From Madrid, Spain. Ano ba yan? Diba? Sino yan? Si Portia? Portia Dialogo. Si Riza Ray Si Riza Ray, nagpakulay. cappuccino. Thank you, Riza Ray. Thank you din kay Portia. Ang galing. Dami 1.9 na nanonood sa atin. Wow. Thank you very much. Hindi na Thank you dumagdag po, sa Portia 1.9. Dialogo. Thank you. Oo, maraming salamat. Watching from Arizona, si Famace DCP o GCP. Si Riza Ray naman, watching from Madrid, Spain. Ang dami nanonood sa atin kasi ganitong oras, umaga sa kanila, no? Yes. Kaya hello po, hello world. May- Pero yung mga taga dito naman sa Manila, Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na mga kapwa ko Oragon, hello din po sa inyo. Kahit Kasi- nakakaloka itong comment na to, basahin natin. Mag-comment ka. Sabi ni Exploit and Travel, si Din pala ang inventor at hindi si Nanette. Ay! Taray. Very luma. Charot. Lumalong. Nabasa nyo ba si Mark E.T.? Nagpakulay? Ano? SGDS, Singaporean dollar ba ito? Oh, 20. Oo, ito si Mark E.T. Ay, hindi pa yata. Thank you, Mark. Oy, sabi ni Joanna, marami na ang naka-enroll sa Marites University. Yes po, open na open pa rin ang thank enrollment. you. Kaya enroll lang na enroll. Gusto shoutout kay Bukal Mercy Rego Rehano sa Marinduque, dalawa sa Ay. Benavista, ano ba? Saka Santa Cruz ba? Sabi ni Torrijos. serious amateur, 3 p.m. po dito sa Spain. Ayun. Ito si Ed He. Sabi niya, watching from Kuwait, I always support and watch Marites. Nakakawala kayo ng homesickness. Oo. Sana yung pong iba mga OFW din po nating mga kamarites, ganun din ang nafe-feel nyo, di ba? Yun, na makakabawas man lang ng konting ng homesick ninyo. Oh. Ay, meron pa rin bago. Kay Oy. kay Alma Forte. Ano ito? 60. Oh, Ay, 60 ano? Kulay, hindi ko alam eh. Iba pag ganun-ganun eh. Ano ba, parang gold, Eto po, kulay orange galing kay Alma Forte. Ay, sa wakas, naka-tempo live. Advance Ayun. happy birthday, Sir Ambet. Magka-birthday tayo. Ayan, watching from Israel. Ano pangalan? Alma Forte. Happy birthday, Alma Forte. Happy birthday, February 12. Ay, eto, may tanong. Bakit daw ang bitter, sabi ni Weng Aguilar, bakit ang bitter nyo sa Sassy Girl? Nalibot ba nila buong tinihan sa Hala. Pilipinas? Hindi po kami bitter. Bakit? Ano ba? Nire-report lang po Sweet po namin kami. kasi may mga nagko-question po sa nilabas na figure. Yun po yun. Ay, kaya mo na sila. Just Simply Jane, love your show. Sabi ni Jan, 1.5 lang daw ang kinita, sabi ng mga bookers. Oh, may kausap sa mga bookers, ha? Bongga si ano, ha? At Sino least, to? si John. Just Simply, asan? Oo, ito, nakita ko yan, si John. 1.5 lang daw po ang kinita. Oh, at least si John. Pero hindi natin yan na-verify pa or what. At least Di yan social. verified, kaya di po tayo sure. Si Trending Talks, hello po, watching from Abu Dhabi, UAE. So, nakawala po kayo ng pagod sa amin na
OFW ang sa inyo panoorin. Love, love, love from Mama Marty. Uy, Melusio, diba? mali itong iyong opinion na obvious ang pagiging bitter na namin kay Tony G. Hindi, walang ganon. Oo. Diba? Pag hindi nyo na ba gusto yung sinasabi sa artista, bitter na kami. Ito lang yan. Pag tama ang ginagawa, nire-report namin ng tama. Pag may mali, nire-report din namin yung mali. Ganun lang po yun. Oh, dahil gusto yan ni Cheryl O from Georgia, USA. Eto, si Mike 548. Hello from Taiwan. Oh, yan taray. Ito local naman, di ba sa Aurora de Luna watching from Subic, Zambales. Ito ba? Nakakaaliw mga Ang dami showbiz news sa Marites University. Alam mo, hindi ko na masundan Diba? kasi Oo, sa dami nga, Ito diba? bang si nagpakulay na si Riza Rain, cappuccino. Yan, nabasa na namin yan. Thank you. Thank you po. Yeah, from Spain siya, no, Madrid. Kasi nag-ano-ano, gaganong-ganon. Politika na ang usapan dito. Bakit? Nakikita ko. Ito si Exploit and Travel. Para bang ikaw talaga ang bubbly. Tama ang tandem ninyong tatlo. Salamat. Sinong ikaw? Ikaw? Exploit. Hindi, ikaw. Si Exploit. Ikaw talaga ang bubbly. At ikaw talaga nakakatawa, hindi ako. Ano? Ay, nako. Ito na. Oh. Mamaya. Oh. Ano pa? Ano na? Ewan ko dito sa inyo. mamaya. Ay, gusto ko tumatiin si Eva Bon watching from Belgium. Oy, bago yun si Belgium. Mamaya natin na pagpapatuloy ating inyong mga comments, ang mga pa-shoutout and everything. Yan po mga Martes, ang Isang Linggong Chika brought to you by, wala na po ay, Isang Linggong Chika mula sa Marites University! Ang mga susunod po agad ang Daho. Ibang klase din ito. Hula-hula. Dahu.